Mainit na balita mga kaboses ng masa. President Bongbong Marcos Jr., Liza Smugs at Tambaloslos sinampal ng matibay na ebidensya ni Senator Amy Marcos. Tungkol nga ito sa mga kalokohan na ginagawa mismo nila sa loob ng Malacanang. Makikita nga natin na talagang tinatakwil na ng senadora ang kanyang nakababatang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. dahil si Senator Amy na mismo ay hindi na masikmura ang mga ligwak na mga desisyon ni President Bongbong Marcos Jr. sa ating bansang Pilipinas. Ang pagiging traidor nga nito sa sariling bansa ay taliwas nga sa kanyang mga ipinangako. Dito nga natin makikita na parang wala na tayong pag-asa na mabago ang bansa natin kung ganito na mahina naman ang ating Pangulo. Ang masaklap pa rito ay hindi niya ginagampanan ng kanyang mga tungkulin sa bansa at nagpapakabangag lamang sa loob ng Malacanang. Heto't pakinggan natin ng buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Text message mo within the group ay magiging magkaroon ng aksyon. And good, syempre mga palangga, hindi naman pwedeng, you have to understand. Alanganan pupunta si Senator Amy sa Malacanang, bubuhati niya yung kapatid niya, karay-karayin niya. Hindi naman ganun. So, intindihin natin siya at syempre, babantayan natin siya mga palangga. At ako, na-appreciate ko siya. Kasi alam ko, hindi ganun ka dali ang magsalita ng ipipinpoint mo yung pinsan mo, and even sa group chat, hindi mo pwedeng kapatid mo yun eh. Diba? Kapatid mo yun. So definitely, mag-iisip-isip ka. Si Rorino, thank you mga palangga. So ito is, kumbaga, as first step, marami na siyang ginawa actually. Kumbaga ito lamang isa sa mga steps para papunta doon sa gusto nating mangyari. Diba? Tignan ninyo, hindi siya pwedeng pupunta sa Malacanang at latiguhin na si Liza Smugs. Nasabi niya, ikaw buha ka ng inakamputot ka, di ba? Hindi niya pwedeng gawin yan. So, dadaan tayo sa proseso. And I know na ang proseso, when you talk about impeachment, hindi ganun kadali. Di ba? Proseso. But if you talk about mga bruskong-brusko, okay, na karay-karayan si Kuting at si Liza, yun yung pinakamadali. Kaya nga, hindi tayo tumitigil dito na i-echo sa inyo na kahit na maos ng boses natin dito na para sa kapakanan ng bayan dahil binababoy na nga tayo ni Liza Smugs at ni Kuting at ni Tambaloslos at diyan sa mga Congress, even the Senate, lahat ng mga nagtatraidor sa bayan. Mga palangga. So, sabi ko nga, when I started speaking up in August of 2022, ako pa lang ang bunganga ng bunganga. Isa ako sa mga naunang bunganga ng bunganga. Hindi ko inalintana ang 31 million na bumoto kay Kuting plus the Smart Magic based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na nakipag-meet up si Liza ahas sa Smart Magic noong 2022, di ba? Hindi ko inalintana yung mga yan. Kahit i-bash nyo ako, kahit murahin nyo ako, dahil alam ko ng moment na yon na ang kalaban natin ay si Jejimonyong si Liza Smugs. At noon pinoprotektahan ko pa si Kuting. Kung paano pinoprotektahan ni Attorney Vic Rodriguez si Kuting Jr., okay? Si Kuting ng Norte ay ganun din ang protekta ko sa kanya. Kaya nga message ko si Senator Amy, you have to do something. Masisira yung pangalan ninyo. Ang tagal-tagal nyong binalahura ng mga dilawan and now sisirain lang kayo. So, nagkamali ba ako, Senator Amy? Sa Pilipinas pa lang, July, nagme-message na ako dyan bago pa ako umuwi. Nagme-message. Kasi, maganda naman yung relationship namin. We send text, di ba? Kasi supporter nila ako eh. Yun ang relationship namin. But, ang may pagmamalaki ko lang sa kanila, I never asked any single penny. Di ba? Kapalit ng support ko. Kaya, I'm here. I can criticize them. Pwede ko silang murahin dahil hindi pwedeng bumalik sa akin na, Jutang Gina ka, pinakain kita katulad ng mga dugyots o yung mga bayaran, mga trolls.
Hindi ako katulad nila na nanghingi ng kahit pisong duling sa mga sinuportan ko. Yun yung pagkakaiba ko sa mga, you know what I mean, mga bayaran dyan. But ganun pa man, mga palangga, like ko sinasabi, it's so tiring. Diba? Kung pwede lang natin ganon, tanggalin na si Kuting. Dahil kung pwede lang, dahil sa statement ng kapatid niya na siya ay traidor sa konstitusyon, siya ay ganito ganyan, at meron siyang matinong, si Kuting Jr., si Kuting ay walang matinong pag-iisip. Kasi kung siya ay matino, in the first place, hindi mangyayari to sa atin. Walang budulan na magaganap. Hindi niya hayaan na yung kanyang pamilya, sa pamilya niya, anak niya, si Sandro, si Lisa, ay mangbudol, mangkubra ng pera sa PCSO, kumubra ng pera sa agriculture, makipagsabuatan kay Michael Ma, makipagsabuatan kay Sayarot, makipagsabuatan sa mga sanggano, sa mga dorobo, sa mga sindikato. So definitely, walang katinuan si Kuting dahil nga pulboronic na. So hindi ganun kadali na hilain natin siya ng ganun. Sa part ni Senator Amy, hindi ganun kadali. Pero kung meron lang batas, okay, just for the heck, okay? Na pag sinabi ng kapatid mo, ikaw, traidor ka sa bayan, tapos pwede mo na siyang hilain, di bongga. Pero mas maganda nga, yung nag-comment kanina, mga palangga, tama yung sinabi niya. Mas maganda kung magsalita si Senator Amy Marcos in public, sabihin mo, ayan, I challenge you, Senator Amy. Ako, kung ang intensyon niyo para sa Pilipino, mas lalo na ako. Dahil wala akong self-interest. Wala akong interest. Dahil kung may interest lang ako, hindi ko tinira-tira yan si Lisa. Dapat nag-kiss ass ako sa bigatla na yan. Sa susunod mong interview, I challenge you. I can interview you. Interview naman kita dati. Di ba? O ayan, kung may manonood, dito ka magsalita. Kung pinipigil ka, binuray ang interview mo sa ABS-CBN, sa One News ba? Kasi nahanap ko, binutahan kita sa account mo eh. Ayan, kung gusto mo magsalita at totoo ka sa taong bayan, at totoo yung mga text messages mo, traidor yung kapatid mo, gusto kong marinig. May history naman tayo na interview ka ta. My channel is open for you. You can speak 2 hours, 3 hours, speak up. Kung anong gusto mong sabihin para sa taong bayan. Kung noon, in-interview ka ta, tinulungan ka namin, 2019 election center, nagmukha kaming syunga dito sa LA, kinuwintas ko ang banner mo, naalala mo, we spend our own money. Na-interview kita. Nasa likod ko pa nga yung mga palangga ako dito. Nananawagan ako sa iyo. Kung binura yung interview mo, let's go here. Sabihin mo yung nasa text message mo. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Kasi, once and for all, mga palangga, we're here. Dito, sa YouTube natin, hindi tayo kontrolado na tatawagan ni Tambaluslos, YouTube, burahin mo ngayon kasi si Amy, ganyan-ganyan. Yung pinsa, di ba? Kasi magkakasabwat sila. Terata Eileen, di ba? So, for sure, makakarating to sa'yo, itong challenge ko sa'yo, na-miss na kita sa interview ko. Di ba? Imagine, 2017, 18, 19, in-interview kita. Now, I am inviting you to my channel. Dito masasabihin yung message mo. Gusto ng ating mga kababayan, okay, na marinig ang sinabi mo sa text message na traidor ang kapatid mo, traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, dito sa kapapasok lang mga palangga. Itong eksaktong message niya. Okay? Dito mo sasabihin na traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa inyong pamilya, at hindi mo nakilala, higit na hindi siya maraaring anak ng ama ko. Baka anak siya sa iba. Baka hindi nga siya, di ba? May mga lumabas na hindi na siya ang tunay na bongbong. Baka nga. Itodo mo na. Yeah, to be honest with you, I'm tired. I'm tired of fighting every day. Hindi ako tumigil. I tried my best. Nag-reach out ako sa iyo. Di ba? Pero wala ka ring magawa. Now, si Sara, mga Duterte, papapick up sa ICC, papabigyan ng warrant of arrest. At alam mo rin na ang nasa likod na ang kapatid mo ay walang power, walang balls ang kapatid mo. Dahil coming from your, sa iyong statement, pinangakuan. Imagine mo, Speaker of the House, ang nangako sa kapatid mong presidente na magstay siya in power. So, nasaan yung balls ng kapatid mo? And now, tinulungan nga siya
Di ba? Ng mga Duterte, kaya nga may unity team. Eto ngayon, anong ginagawa ng sister-in-law mo? Si Lisa ang kalaban, not only ng Duterte, si Lisa, si Tambaloslos, kalaban ng bayan. At dahil si Kuting ay tau-tauhan, puppet lang, sunod-sunod lang siya. So nagagawa lahat ni Lisa ang magkipagsabuatan, not only to attack me. Diba? Alam mo naman siguro, Senator Amy, na kinasuhan ako ni Lisa Smugs. Gumamit siya ng mga tao niya. Ginagamit niya ang pera ng bayan. Alam mo rin siguro, Senator Amy, na pinatungan na ng 10 milyon ng ulo ko. Gusto ko ipagurgur ng mga buwaka ng inang yan. After all, may support para sa inyo at para sa taong bayan. It just so happened na hindi ako naging loyal sa kaletsehan ni Lisa at ni Kuting, kundi loyalista ako para sa katotohanan at para sa bayan. Kaya eto na ba, Senator Amy, ang result ng aming suporta ko, na gusto nila ako ipagurgur. And look at General Macanas. Supporter nyo rin yan. Ang ganda ng kwento niyan. Nung panahon ng tatay mo, ginigipit din ni Acorda. Sino nasa likod niyan? Si Lisa pa rin. Lahat ng kadyutahan, Senator Amy, na ginagawa nila sa gobyerno, ang sister-in-law mong hinayupak. Huwag na nating patagalin. You still have the power. Magsalita ka. Ito ang mag-lead ng oposisyon now. Kasi walang oposisyon dyan. Ako lang Ako lang dito. Wala. Ang mga oposisyon. Diyan mo si Robredo na nahimik na. Nasaan yung mga dilawan? O andyan si Recto na appoint na. Yan ang mga dilawan na kinalaban natin. Na itinumba-tumba natin. Senator Amy, kakampi na ng kapatid mo. At kampi na nila Romualdez, nila Lisa Aas. Nasaan ka? Tayo mo bandila ng Marcos. Yung Edralyn Marcos na taglay mo. Kasi yung Romualdez, wala. Ikaw, you all know na isinumpa din ng tatay mo yung Romualdez dahil sila lang ang sumira. So ngayon, naulit na naman. Hindi mo nyo pwede ipagmalaki. Alam yan ng mga taga-Ilocos, mga Ilocano, ano pang ginagawa ninyo? Nararamdaman nyo naman yan Ako, kahit nasa malayo ako, mga palangga, nararamdaman ko ang mga reklamo ng mga Ilocano kasi I receive messages, email, mga palangga. Papayag na lang ba kayo? Napapangakuan na lang kayo ni Kuting? Basa-basahan na lang kayo? Imagine yung mga inuupo, mag-aasawa, magkakabit, magpipinsan, inuupo sa, like undersecretary, katulad si Bukangkang, si Ridaw, sa Presidential Communications. Di ba? Ang asawa nandiyan din sa Presidential Communications. Niulat ko na sa inyo, lahat ito yung ginagawa ni Lisa. Dahil ang kapatid mo, Senator Amy, pulboronic, pero pinaka-powerful kung mag-release ka ng statement at ibokelya mo na ang kapatid mo na isang pulboronic kasi pinakamatibay yun. Galing mismo sa kapatid ang statement dahil ikaw mismo ang naka-witness kung sino nga ba ang kapatid mo. Kung meron man dito nakakakilala ng tunay sa pagiging pulboronic ng kapatid mo, ikaw yon. Kaya 'di ba? Masama ang loob namin kasi pinatakbo mo si Kuting na alam mong pulboronic. Gusto mo i-redeem ang pangalan mo, Senator Amy? You redeem yourself. Speak up. Tell the whole world kung sino si Bongbong Kuting. Since nagsimula na rin sa'yo, sabihin mo kung gaano siya ka-addictus benedictus sa pulboronic. Imagine mo, tatay mo nakaratay. Siya nagpa-party-party. Yun ang hindi nyo alam. Now, alam nyo na. Kala nyo mahal na mahal yung tatay niya. Dying, nasa bed ang tatay niya. Lumalaban sa kanyang karamdaman. Si Kuting nagpa-party. Anong klaseng anak yan? Kung hindi niya kayang alagaan ang tatay niya at pinili niya mag-party, yan na ang nakikita nyo ngayon, like sa Coldplay. Di ba? Hindi daw pwedeng i-miss yung mga ganong klaseng concert. Kaya nandoon siya, nag-chopper pa. And true enough, kung kaya ni Marcos Kuting, pulboronic, Baby M, ayan. Ikaw nagpaano niyan, ng BBM na yan. Kayo nila Darrell. Kayo ang tumulong sa kanya. Tayo tumulong na nanalo. Di ba? Ngayon, kung kayang, kung kaya tayong budulin, kung kayang ibaliwala yung ama mo
Senator Amy, hindi nito pwede pasingon. Alam to lahat ng mga taong nakapaligid sa inyo, even mga Ilocano. Kasi narinig ko yan doon nung pumunta ako sa Ilocos. Tinimpi-timpi ko lang, alam nyo yon. 2017, alam ko na tong chika boom boom na ito. Na si Bongbong Marcos, Kuting, okay, aka Kuting Polboronic, habang ang tatay niya ay tagumatayon, dying, wala siya. Hinahanap pa siya kung saan-saan. Nagpupulboro, nagpa-party-party, and what? I think mga few minutes before nilagutan ng hininga ng tatay niya, nag-agilap siya at bigla siyang dumating ng bonggang-bongga. Kung kaya niya palangga, ganituhin ang kanyang tatay at baliwalain, sino tayong mga Pilipino? Kaya naman pala, ako sinasabi ko to dito sa family ko, and I think nabanggit ko na rin. Kaya sabi ko lalo na nung May 9, na naramdaman ko si Kuting na hindi talaga siya, wala siya sincerity. Diba? Wala siyang sincerity. Pero nung mga una ko siya nakilala, nung in-invite niya ako nung 2018 sa office nila, hindi ko pa maramdaman yun kasi welcome ako, nandun, nagchika-chika kami with other people there, Pero nung May 9, parang lumala yung pagkapulboronic niya, para siyang nakalimot. Naramdaman ko na wala siyang connect sa tao. At yung mga nakapaligid sa kanya, lalo ka na Senator Amy, alam mo to. So, maawa ka sa Pilipino. Ginahasa, sabi ni Kenneth TV, yun na nga, may vlog tayo dyan palangga, balikan nyo yun. Diyan na kanya yung Pilit ang balansus kanya ang Pilipinas, sabi ni Hilda Holgado. Yeah, remember, Senator, maraming humanga sa tatay mo, huwag mong sirain ang tiwala ng taong bayan kaya sa sarili mo, sabi ni Plastica. Sana noon pa nagsalita siya, sabi ni Solid Marlican ako. Yeah, you know what? Kahit ako gigil, okay? Kahit ako, for sure may nanonood sa camp ni Senator Amy kasi maraming kakilala sa mga staff niya eh. So, ako naman, nakita niyo, hindi ako naipag-plastic dito. Diba sabi ko, Senator Amy, huwag mong antayin na magsalita yung bibig ko, magmura ako ng bonggang-bongga. Hindi ko siya minumura. Kasi I still respect her. I'm giving her a chance to prove herself para sa atin kung sino ba pipiliin niya. Taong bayan o yung kapatid niyang Polboronic at yung pinsan niya. And now, I think she's all out with that messages. Pero, syempre, naintindihan ko kayo na gusto niyong marinig mismo sa bibig niya. So, we'll see. Comment kayo sa kanya. Pa-interview siya sa akin. Dito niya sasabihin at hindi natin buburahin. Isi-save natin ang video. We have to make sure na meron tayong backup na hindi mabubura. Okay? Na kapag binura man nila for whatever reason, isi-send natin through private messages, through email, para walang intervention, okay, ni Tambaloslos. Kasi yung ABS-CBN, nakita niyo ba yung interview niya? Nawala na. Burado. Tinignan ko kasi papanoorin ko sana ng bongga-bongga. So, binasa ko lang. And, yeah, napaka-big, revelation ito, mga palangga. Lalo na ang, na binangalanan niya si Tambaloslos. At sana nga, Senator Amy, is tuloy-tuloy ang, what do you call it? Ang iyong expose. Alam mo, ang lakas nito ni Tambaloslos na maghamon kay Senator Amy na prove it. Ngayon, Senator Amy, hinahamon ka. Mas matagal ka sa kanya sa politika. Sabi nga naman nakakilala sa'yo, mas magaling ka. Hinahamon ka niya. Patunayan mo. Ipakulong mo ito si Tambaloslos. Not only that, pati yung kapatid mo, pati si Lisa, ipakulong mo sila. Pagbayarin mo sila sa taong bayan. Diba? Yung kapatid mo, hindi mo pa siya may papakulungan, tanggalin natin siya sa kanyang peking pwesto. Dahil ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay ang kanyang asawa. Dahil, imagine mo, laging lutang si Kuting. Kung naalala ninyo yung price cap, na nag-agree yung mga, what do you call it? Yung mga financial, managers, ba ang term doon? Yung sila joke before, di ba? Na in-release nila yung price cap sa, sa bigas. Di ba? Yung 44 ba yun? 40 something like that. So, ano nangyari doon? Hindi niya alam. Na-shock daw siya. So,
Ang ibig sabihin nun, wala talagang alam si Kuting kasi hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Kundi ang asawa niya, hindi siya nag-a-appoint. Ay, by the way, recently, meron siyang pinirmahan na executive order. Ito, ako na to, gusto ko pag-usapan to. January 19, may pinirmahan siyang executive order, mga palangga. Ito Okay. Executive 42 ba to? Tingnan natin. Ito. Ayun. So January 22 article to ng ng Manila Bulletin. So, nag-release siya ng Executive Order number 54. Okay? Ano to? Yung tungkol sa the Office of the Deputy Director General for Cyber and Emerging Threats will be established through Executive Order number 54, which reorganizes the NICA. Ano ang purpose nito? Sabi dito, there is a need to reorganize the NICA to adapt to the evolving threats to the national security and ensure more vigorous intelligence collection, intensify internal and external coordination with foreign and domestic counterparts, and prepare intelligence and security assessment and estimates using data analysis to ensure national security to promote national interest. Diba? I-improve yung NICA. Kung ito ay totoo, noong 2022, si Clarita Carlos, dating National Security Advisor, ikaw, Kuting, may report from NICA na ang kapatid mo, ang asawa mo, ang brother-in-law mo na si Martin Araneta at si Martin Romualdez ay sangkot sa smuggling. This was December of 2022. Bago pa yung expose ko kay Michael Ma. Nakasulat ang mga pangalan ng pamilya mo dito. Kuting, anong ginawa mo? Then you have the nerve na mag-release ng Executive Order number 54 para reorganize ang Nika-Nika report. Si Clarita Carlos na inappoint ni Lisa Ahas, mga palangga, I think this is it. Pakilagay nga si Clarita. Ito. Tingnan natin si Clarita, ha? Pakita ko mga palangga. Para, ma-revive lang natin tong issue na to kay Clarita. Ito kasi to si Kuting. Ano to wala talaga sa ayos. Wala na si Clarita. Okay, ito yata si Clarita. Hindi ko makita si Clarita. Si Clarita dyan? Okay, so anyway. So sinasabi ni Clarita dyan na involved. Okay, ang kamag-anak mo, Marcos Kuting. Ito na. Okay, nakita ko na. Ayan, mga palangga. Yan. Si Clarita. Dahil si Lisa nag-interview dyan alam ko yan. Ayan yung picture. Alright? In-interview niya sa opisina ni Michael Ma. That was December, I think. Yung picture, yung report is December, dun sa NICA. Ayan. China Philippines Unified Enterprises. Imagine mo, National Security Advisor, in-interview sa opisina ng smuggler na si Michael Ma. Then ngayon, magsasalita si Kuting na i-improve, i-reorganize nila yung NICA. Doon dapat inaksyonan niya na ang report ng NICA through NSA Clarita Carlos para hulihin si Michael Ma, si Martin Araneta, ang asawa niya. Anong ginawa? Niligwak si Clarita Carlos. Kung natatandaan ninyo, anong ginawa kay Clarita Carlos? Binigyan ng generous allowance para hindi na magsalita. Then, Executive Order number 54 para what? Manggipit? Mang-threat ng mga nagsasalita against sa inyo? Anong ginawa ni Clarita ngayon? Ayan, kaya sina-challenge ko rin. Nandiyan dyan, nagtatrabaho kay Tambaloslos. Kasi binigyan ng allowance ni Lisa, generous allowance. Ngayon, inabsorb ni Speaker Romualdez Tambaloslos ninyo, nandyan sa Congress. Kaya inahamon ko rin yan. Sabi ko, kakainin na siya ng lupa. Hindi pa nagsalita. Pinili pa niya ang generous allowance. See? And now, you talk about Nika-Nika reorganizing bullshit. Pinagloloko nyo kami. At ikaw, Senator Amy, yan, nagsimula ka na, first step na yan, at we encourage you dito sa channel na ito. Kung kaya mo magpa-interview noon, kaya mo rin magpa-interview ngayon para sabihin sa taong bayan yung nilalaman ng text messages at para sabihin kung ano ang tunay mong nararamdaman. Itodo mo na to. Total, ikaw na rin nagsabi na, hindi mo nakilala yung kapatid mo. Baka nga hindi mo talaga kapatid. Diba?
Baka ganun na nga. Oh, laban-laban tayo sa dilawan. Ano na nangyari? Tahimik sila. Sino ang kawawa ngayon? Taong bayan. Nag-away-away tayo. Sino mga ginigipit ngayon? Yung mga senador nanggigipit. Tignan mo na lang yung topic natin doon sa glam team ni Pia Wurtzbach, na dating glam team ni Heart, maitim ang puso. So ganito na lang ba ang gusto nyong galawan sa Pilipinas? Sabi ko, this is not about kung ano ang kulay natin. Maaring marami sa inyo, namura ako noon dahil, inano ko si Lenny dahil, pero asan na si Lenny? Asan na si Kiko? Iniwanan tayo, iniwanan kayo pala. Huwag nang ako kasi binolja ko yung mga yan. Kayong mga dilawan at mga pinklawan, saan kayo? Nasaan sila? Dito sa mga issue ng smuggling. If they're really for the laylayan. So ibig sabihin, ginamit lang tayo lahat. Kung ako ginamit ako ng buwaka ng Inang Puting at ni Lisa, kayo din ginamit nila Palangga. Ginamit tayo na, tapos tayo nagbabangayan tayo, magkakamag-anak, nagbubugbugan tayo sa social media. Nagmumurahan tayo, hindi na nagbati-bati. Ewan ko, sana magbati na yung iba. Kasi may alam ako, hindi pa rin nagbabati. Kasi pareho lang tayo ng goal para sa taong bayan, para sa pagbabago. Kung tutuusin, I'm okay here. Kasi nandito na ang pamilya ko. Wala kung tutuusin, may mga tao, may mga Pilipino na they don't care about sa Pilipinas. Sa totoo lang, I know a lot. Sabi sa akin, ang ginagawa mo, nasayang mo yung oras mo, wala ka na sa Pilipinas. Iyan mo sila, wala nang mangyayari sa Pilipinas, magnanakaw silang lahat, ganito, ganyan, ganyan. At naintindihan ko sila. But iba ako sa kanila, iba yung nararamdaman ko. Iba-iba naman tayo. Kasi kahit na ilang porsyento, umaasa ako, minsan nangihina ako. Actually ngayon, nangihina ako. Nangihina ako na para bang wala ng pag-asa Pilipinas. But still, meron pa akong kunting hope. Kasi nakakaawa ka ang mga taong naiwan natin sa Pilipinas na binabayaran na lang ang pagkatao nila ng 1 kilong bigas, 2 sardinas para nilangin dyan sa People's Initiative na yan na ang purpose pala niyan Palangga, nagbaang-maangan si Kuting, si Marcos, BBM nyo, Polboronic nyo, yung pala may basbas niya to stay in power for 2 terms, 2 times 5, total of 10 years at higit pa. Ayon kay Senator Amy Marcos mismo. Diba? Anong gagawin natin? Pagod na, no? But we're not gonna stop, mga Palangga. Hindi tayo titigil. Habang nananalaytay ang dugo natin, dugong maharlika, dugong totoong makabayan, dugong totoong may pagmamahal sa kapwa. Kayo, dito, lahat kayo ngayon, we're like 6, total 7,000 live viewers or maybe more than that across social media. Thank you. Alam ko lahat ng nararamdaman ninyo kahit nasa ibang bansa na kayo gusto nyong makaaon sa Pilipinas. Kasi bakit ganun ang thinking natin na nasa abroad? Kasi lagi tayong hinihingian ng pera ng ating mga kamag-anak. Wala tayong choice kundi magbigay. Kasi naaawa tayo because wala silang opportunity. Wala silang trabaho kahit ang iba kakolehiyo, ang hirap. Yung mga 50 years old, ang hirap na maghanap ng trabaho. 60 years old, pwede pa yan maghanap ng trabaho. Kaya sabi ko nga, kung ako nandyan pala nga, number 1 pa pala executive order ko, tatanggapin ko lahat, pwede magtrabaho ang lahat ng kaya pa, kahit 75 ka. Kasi dito sa Amerika, I know a Filipina, mga Palangga na nag-work, may isa client ako dito sa facility. Si Tita, ayoko na ng pangalanan. She's 80 years old. Pero matibay pa, nagtatrabaho pa, kumikita pa ng pera. Kasi bored daw siya sa bahay niya. Ang mga anak niya, okay na, malalaki na. So dito sa facility, nagtatrabaho siya at 80 years old. My mom is working. She's 74. Diba? Hindi man lang everyday, pa minsan-minsan lang. Kasi naboboard sila eh. Ganon. Ganon dito eh, mga baka magalit yung nanay ko. Mga Shonda Bells. Yung mga Shonda Bells dito, naboboard sila. So gusto nila magtrabaho sa Pilipinas, pag 50 ka na para wala ka ng silbi o 45, tumungtong ka ng 40, hindi ka natatanggapin sa trabaho. Bakit ganun? Yan ang dapat yung baguhin diyan. Imbis na yung term limits ang asikasuhin ninyo, yung baguhin nyo yung sistema na bigyan ng opportunity ang mga kaya pang magtrabaho kahit 40, 50, 60, 70.
Pero paano magkakaroon ng opportunity si 60 years old o si 50 years old kung ang mga bagets walang opportunity? Dahil ang pera namin na pinapadala dyan through remittance, lahat ng pera taxpayers, ninanakaw ng mga buwaka ng inang Kongreso, Senado, LGU, lahat, mga hinayupak kayo, kulamin ko kayong lahat eh. Hinayupak kayo kung may, oh, si Miss Cora MacArthur, I'm 72, still working, di ba ma'am? Yeah. Sa atin, mga palangga, Ilongga na to yung sinay. Sa aton, di ba? Mga palangginging. Pag 50 ka na, akala mo matandang-matanda ka na. O kaya, pag hindi ka married, tinatago mo. You know, pag nag-apply ka ng trabaho, ganun pa rin ba ngayon? Kapag single mother ka, kasi I was a single, not para single mother, not married, di ba? Itinatago ko na may anak ako, na nagtatrabaho ako, tangay na. Yung bulok na sistema natin, pero yung mga magnanakaw, katulad ni Tambaloslos, katulad ni Lisa, broad daylight, ipinagmamalaki pa, sayang sama-sama tayong maging milyonaryo. Tayong may mga nagkaanak ng maaga, pero nagtatrabaho, itinatago natin yung ating, yeah, I was like yung mga palangga, nung ako yung nanganak ko nung first baby, tinatago ko yan kasi hindi ka tatanggapin sa trabaho. Dahil may anak ka, parang ikaw na pinakamasamang babae. Ay, may anak na siya. Ay, di ba? Ganun sa Pilipinas, dito walang pakialam. Sana, kung itong mga sa gobyerno ito, kung wala silang pakialam sa pagnanakaw nila, di ba? Sana itong mga, real situation ng buhay na nag-anak na maaga, walang ama, or hindi kasal, you know what I mean? Yung mga qualification na ganyan, ganun pa rin ba kahigpit sa Pilipinas? Kailangan na lumabas sa kalsada, sabi ni Palangga. I'm 64. Minsan nakapagtrabaho pa sa McDonald's. Nandito kayo, ma'am? Sa ibang bansa? Arlene, dito sa ibang bansa kasi, kahit, di ba, pwede ka magtrabaho. Nanay ko, 74. Yeah. Si tita, 80. Kakilala ko. Sabi ko sa kanya, tita, hindi ka pa magpahinga. Ay, naku, day. Sabi niya gano'n, Bisaya man. Sabi niya, naku, day, nag-board man ako sa bahay. Sabi niya, board ako sa bahay. Wala naman ako magawa doon. Yung mga anak ko, okay na sila. Magtrabaho na lang ako, day. See? Productive. Diyan sa Pilipinas, productive yung mga pulburon. Productive yung mga smuggler. Sila lang ang productive. Yung mga pulburonic, yung mga, lahat ng masasama, productive. Pero yung mga taong willing to work kasi gusto nilang maayos yung pamilya nila, they don't have the opportunity na magtrabaho dahil sa bulok na sistema ito. But at the end of the day, mga palangga, I would like to commend Senator Amy and I challenge you, Senator Amy, kung binura yung mga video-video mo dyan, come here to my channel. Mas mataas pa engagement natin dito. Anyway, di ba?